Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Meron tayong latest update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Ano nga ba ang inaasahan nating magiging panahon ngayong araw mga kababayan, at meron na nga ba tayong namomonitor na pamumuo ng sama ng panahon o posibleng bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility? At may papasok na ba na bagong bagyo sa mga susunod na araw? So yun mga kababayan, no, sabay-sabay po natin yang alamin dito po yan sa ulat panahon ko ngayong araw na ito. Sa kasalukuyan mga kababayan, umiiral ngayon ang Intertropical Convergence Zone sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil dito, apektado ang mga lugar sa Surigao del Norte, Dinagat Islands, kasama din ang Surigao del Sur, Davao de Oro at dito din mga kababayan sa Davao Oriental. Kaya mga kababayan, ang mga lugar na ito ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Dahil dito, posible din ang mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Lalo na kung magdudulot ito ng severe thunderstorm, kaya maging handa po lalo sa mga kababayan natin na nakatira dyan sa mga nabanggit nating mga lugar. Samantala, Northeast Monsoon naman mga kababayan ang nakakaapekto dito sa bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Dahil dito makakaranas ng mga maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan lalo pagsapit ng hapon at gabi. Posible din ang mga biglaang flash flood at landslides dahil sa mga pag-ulan na dala nito. Ay apektado din ng mga kababayan ng mga lugar dito sa malaking bahagi ng Ilocos Region. Kaya asahan po dyan sa mga kababayan natin ang maulap na kalangitan at isolated rain showers pagsapit ng hapon at gabi. Dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao mga kababayan, asahan ng kumpul-kumpul na kaulapan na sinasamahan ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Kaya huwag po natin kalimutan mga kababayan na palagi pa rin po magdala ng payong panangga sa mga biglaang pag-ulan. Sa Metro Manila naman at natitirang bahagi pa ng ating bansa, magiging maulap hanggang sa madilim na kaulapan na may mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Posible po yan pagsapit ng hapon at gabi. Ang mga pag-ulan naman na ito mga kababayan ay dulot naman ng localized thunderstorms. Samantala mga kababayan, no, wala pa po tayong namomonitor na anumang sama ng panahon ngayon o bagyo sa loob po yan at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero take note po mga kababayan ko, hindi po inaalis ang tsansa na posible na merong isa o dalawang bagyo ang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng unang linggo ng December. Base po yan sa latest cyclone threat forecast ng Pag-asa. Yan po ang ating aantabayanan mga kababayan at dapat pagandaan, kaya posible po by December ay makikita na po natin ang magiging development nitong bagyong Romina at Kerubin. Ganun pa man mga kababayan ay maging handa po tayo palagi dahil alam naman po natin na nagbabago ang takbo ng ating panahon at may chance itong mapaaga, pero ngayong araw mga kababayan ulitin lang po natin, malinis po at wala pa po tayong namomonitor na bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility. Bukas naman, asahan pa din ang paminsan-minsang maulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa dahil sa patuloy na pag-iral ng Intertropical Convergence Zone at localized thunderstorms. Yan po muna ang latest weather update natin at ulat panahon ngayong araw mga kababayan. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at ingat po sa ating lahat.